Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang pangako at sa kapangyarihan ng isang pag-ibig na hindi kailanman sumusuko? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na pagiging ina ay hindi matatagpuan sa dugo, kundi sa isang pusong handang mag-alay ng lahat. Ito ang kwento ng isang binmin sa gitna ng dilim, isang tiyanang sa kabila ng unos. Ang malamig na hangin ng Baryo Ulap ay may dalang amoy ng basang lupa at pighati. Sa loob ng malaking bahay ng mga De Villa, ang katahimikan ay binabasag lamang ng tatlong tunog. Ang walang tigil na patak ng ulan sa bubong, ang mahinang yak ng isang sanggol na kararating pa lamang sa mundo, at ang hagulgol ng isang lalaking nawalan ng lahat. Nakatayo sa sulok ng silid si Liwayway Ortiz. Nanginginig ang mga kamay habang yakap-yakap ang maliit na katawan ni Sinag. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang bawian ng buhay ang kanyang amo na si Tala. Matapos isilang ang munti nitong anghel, ang dapat sana'y masayang pagdating ay naging isang trahedya. Sa paanan ng kama, nakaluhod si Alon de Villa, ang kanyang malapad na balikat ay nayayanig sa bawat paghikbi. Ngunit nang muling umingit si Sinag, ang pagdadalamhati sa mga mata ni Alon ay biglang napalitan ng apoy ng galit. Itinaas niya ang kanyang mukha, basang-basa ng luha, at ang mga mata niya ay tumusok kay Liwayway at sa sanggol na dala nito. "Ilayo mo sa akin yan!" sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. "Ilabas mo yan dito! Siya ang pumatay sa asawa ko." Bawat salita ay parang punyal na bumaon sa puso ni Liwayway. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na walang kasalanan ng bata. Ngunit natiklop ang kanyang dila sa takot. Mabilis siyang tumalikod at halos patakbong lumabas ng silid. Dala-dala ang umiiyak na si Sinag. Sa kusina, naabutan niya si Amara de Villa, ang nakatatandang kapatid ni Alon. Nakatayo ito na parang isang reyna sa kanyang kaharian. Diretso ang tingin, walang mababakas na anumang emosyon sa muka. Ang kanyang mga mata, kasing lamig ng gabi sa Baryo Ulap, ay sumunod sa bawat kilos ni Liwayway. "Patahanin mo ang batang yan," utos ni Amara. Ang boses ay kasing tigas ng yelo. Agad na inalo ni Liwayway si Sinag. Marahang hinahaplos ang likod nito hanggang sa unti-unting kumalma. Nang tumahimik na ang paligid, hinarap ni Amara si Liwayway. Hindi ito nagsalita agad. Pinagmasdan muna niya ang dalaga mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang bagay na walang halaga. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilapag ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan. "Alam kong matagal ka nang nagsisilbi sa pamilyang ito, Liwayway," simula ni Amara. "At alam kong masunurin ka." Tumango lang si Liwayway, hindi magawang magsalita. "Ang kapatid ko ay wala sa tamang pag-iisip ngayon," patuloy ni Amara. Ang tingin ay nakapako sa sanggol. Ang batang iyan ay isang paalala ng kanyang kabiguan, isang pabigat, isang sumpa. Naramdaman ni Liwayway na humigpit ang yakap niya kay Sinag. "Kailangan mong tulungan ang pamilya namin," sabi ni Amara. Itinulak nito nang bahagya ang sobre palapit kay Liwayway. "Naglalaman yan ng sapat na halaga para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo dito." Nangunot ang noo ni Liwayway. "Hindi ko po kayo maintindihan, Ma'am Amara." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. "Simple lang ang ipinag-uutos ko. Kunin mo ang pera." At ang batang yan, huminto siya sandali. Hinayaang mabitin sa hangin ang kanyang mga salita. "Gawin mong mawala siya habang buhay." Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ano po? Iibig ninyong sabihin?" "Huwag ka nang magtanong," putol ni Amara. "Gawin mo ang sinabi ko. Isipin mo na lang na isa itong panaginip.
Isang masamang panaginip na kailangang wakasan. Tumalikod na si Amara at nagsimulang maglakad palayo, na para bang kaswal lang ang pinag-usapan nila. Mayroon kang 1 oras, sabi nito bago tuluyang mawala sa dilim ng pasilyo. Naiwan si Liwayway na tulala. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa sobrang nasa mesa at pagkatapos ay sa mahimbing ng natutulog na si Sinag sa kanyang mga bisig. Ang mukha ng sanggol ay napakapayapa, walang kamalay-malay sa kalupitan ng mundong kanyang ginagalawan. Nakita niya rito ang mga mata ni Ma'am Tala. Nakita niya ang pag-asang minsang binuo nito sa kanyang sinapupunan. Paano niya magagawang sundin ang utos ni Amara? Paano niya itatapon ang isang buhay na ipinagkatiwala sa kanya? Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Liwayway. Hindi pera ang kailangan niya. Hindi bagong buhay ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay sundin ang tibok ng kanyang konsensya. Mabilis niyang isinilid ang sobre sa ilalim ng isang kabinet. Kumuha siya ng isang makapal na kumot, maingat na binalot si Sinag at kinuha ang maliit na pitaka na naglalaman ng kakarampot niyang sahod. Walang lingon-likod. Binuksan niya ang pinto sa likod bahay at humakbang palabas sa malamig at madilim na gabi. Habang tumatakbo siya palayo sa bahay na yon, palayo sa utos ni Amara, naramdaman niya ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang iligtas ang maliit na tiyanang na ito. Nang makalayo siya ng kaunti, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang 2 bilog na ilaw ng isang sasakyan na papalapit ng mabilis mula sa bahay ng mga De Villa. Ang takot ay biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Naintindihan niyang hindi siya basta-basta pakakawalan. Mahigpit niyang niyakap si Sinag at tumakbo ng mas mabilis, papalayo sa mga aninong humahabol sa kanila. Papalayo tungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Tumakbo si Liwayway hanggang sa bumigay ang kanyang mga tuhod at manlabo ang kanyang paningin. Ang bawat paghinga ay parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig ng gabi ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Hindi na niya alam kung gaano na siya kalayo o kung meron pa bang sumusunod sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng kanyang dibdib at ang mahinang pag-ungol ng sanggol sa kanyang mga bisig. Nang maramdaman niyang nagiinit ang maliit na katawan ni Sinag, isang bagong uri ng takot ang gumapang sa kanyang puso. Mas matindi pa ito sa takot na naramdaman niya kay Amra. Ito ang takot ng isang ina na makitang nasa panganib ang kanyang anak. Hinipo niya ang noo ng bata. Nag-aapoy ito sa lagnat. Diyos ko, wag po. Bulong niya sa hangin. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Napilitan siyang sumilong sa isang madilim na eskinita sa pagitan ng 2 nagsarang tindahan. Sa wakas, doon siya napaupo sa basang semento. Isinandal ang likod sa pader at hinayaang bumuhos ang kanyang pagod at kawalan ng pag-asa. Si Sinag ay hindi na umiiyak. Hirap na itong huminga at ang bawat paghingal nito ay nagdudulot ng kirot sa puso ni Liwayway. Anak, lumaban ka. Huwag mo akong iwan. Hikbi niya habang mas hinigpitan ng yakap sa munting anghel. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang maliit na ilaw ang nakaagaw ng kanyang pansin sa dulo ng kalye. Isang maliit na karatula. Barrio Ulap Community Clinic. Isang sinag ng pag-asa. Gamit ang natitirang lakas, maingat na tumayo si Liwayway. Dala-dala ang kanyang pinakamahalagang yaman. Naglakad siya patungo sa ilaw na yon na para bang ito ang tanging kaligtasan niya sa buong mundo. Kumatok siya sa pinto. Mahina sa una, pagkatapos ay mas malakas. Ilang sandali pa, bumukas ito. Isang babaeng may edad na. May mga puting hibla na sa kanyang buhok at may salamin sa mata ang sumilip. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pag-aalala, hindi pagkainis.
Tulungan niyo po ako, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig. Ang anak ko po, may lagnat, hindi na po makahinga ng maayos. Walang pag-aalinlangan, binuksan ng babae ang pinto ng maluwag. Halika, pumasok ka iha. Sa loob, simple lang ang lahat, ngunit malinis at maayos. May amoy ng mga halamang gamot. Ang babae, na nagpakilalang si Diwa Reyes, ay kinuha si Sinag mula sa mga braso ni Liwayway nang may buong pag-iingat. Inilatag niya ang sanggol sa isang maliit na higaan at agad na sinuri. Mataas nga ang lagnat niya, sabi ni Diwa sa isang mahinahong boses na agad nagbigay ng kaunting kapayapaan sa nagwawalang puso ni Liwayway. Huminahon ka, ako ang bahala. Mabilis at epesyente ang bawat kilos ni Diwa. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo at marahang pinunasan ang maliit na katawan ni Sinag. Gumawa siya ng isang uri ng tapal mula sa mga dinikdik na dahon na may nakapapawing amoy at maingat na inilagay ito sa noo ng sanggol. Habang ginagawa niya ito, tinanong niya si Liwayway, "Ano ang nangyari? Bakit kayo nasa labas sa ganitong oras ng gabi?" Naalala ni Liwayway ang panganib, hindi niya maaaring sabihin ang totoo. "Ako po si Lita." Pagsisinungaling niya, gamit ang pangalan ng kanyang ina. "Tumakas po ako sa asawa ko. Sinasaktan niya po kami." Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa mga mata ni Diwa. Tumingin siya kay Liwayway, isang tingin na puno ng awa at pag-unawa. O iyon ang inakala ni Liwayway. Sa likod ng mga matang iyon, mayroong isang bagay na mas malalim. Isang bagay na tila pamilyar sa kwentong narinig, na para bang alam niya na may kulang dito. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Pagkalipas ng isang oras na puno ng tensyon, unti-unting bumaba ang lagnat ni Sinag. Ang paghinga nito ay naging mas maluwag at sa wakas ay nakatulog ito ng mahimbing. Doon palang tuluyang gumuho ang lakas ni Liwayway. Napahagulgol siya sa upuan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Maraming salamat po, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Nilapitan siya ni Diwa at marahang hinaplos ang kanyang likod. "Shh! Magiging maayos ang lahat. Kailangan ninyong magpahinga. Dito muna kayo ngayong gabi. Ligtas kayo rito." Ipinagluto ni Diwa si Liwayway ng mainit na sopas at inihanda ang isang maliit na silid sa likod ng klinika. Pagod na pagod. Halos hindi na maalala ni Liwayway kung paano siya nakahiga sa kama. Bago siya tuluyang makatulog, ang huli niyang nakita ay si Diwa na nakaupo sa tabi ni Sinag. Binabantayan ito na parang isang tunay na anghel. Nang sigurado ng mahimbing na ang tulog ni Liwayway, muling tinitigan ni Diwa ang payapang mukha ni Sinag. May isang bagay na kumikinang sa leeg ng sanggol, bahagyang natatabunan ng kumot. Dahan-dahan niya itong inusod, isang maliit na gintong kwintas. At sa palawit nito, isang simbolo na napakapamilyar sa kanya, ang maliit na sagisag ng pamilya de Villa. Napatigil sa paghinga si Diwa. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang pagtakas, ang takot sa mga mata ng dalaga, ang sanggol na isinilang sa gitna ng trahedya. Napapikit siya at isang alaala mula sa malayong nakaraan ang bumalik. Isang ibang gabi, isang ibang sanggol, at ang parehong pamilya. Isang pighati na nasaksihan niya mismo. Huminga siya ng malalim at bumulong sa hangin, sapat lang para marinig ng mga pader ng munting klinika. Isa na namang trahedya ng mga de Villa. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga de Villa ay may anino ni Tala. Para kay Aylon, ang bahay na dati kanlungan ng kanilang pagmamahalan ay naging isang malawak na puntod. Ang katahimikan ay nakabibingi, mas masakit pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang bango ng mga paboritong bulaklak ni Tala sa florera ay tila isang panunuya. Ang kanyang mga larawan sa dingding ay mga matang mapanghusga
Nagtatanong kung bakit hinayaan niyang mangyari ang lahat. Sa loob ng kanyang opisina, ibinuhos ni Alon ang huling laman ng bote ng alak sa kanyang baso. Ang pait nito ay hindi sapat para pawiin ang pait sa kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, ang kalmadong dagat ng kanyang pagkatao ay naging isang marahas na bagyo. Ibinato niya ang baso sa pader at ang tunog ng nababasag na salamin ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Sinundan niya ito ng mga libro, ng plorera, ng lahat ng bagay na mahawakan ng kanyang mga kamay. Bawat bagay na nababasag ay isang sigaw na hindi niya mailabas. Isang sigaw ng galit sa Diyos, sa tadhana, sa sarili. At higit sa lahat, sa munting nilalang na sa tingin niya, ay siyang sanhi ng lahat. Sa gitna ng kanyang pagwawala, bumukas ang pinto. Pumasok si Amara, hindi natitinag sa nagkalat na bubog at kaguluhan. Naglakad siya ng may awtoridad. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng awa, ngunit isang uri ng awang malamig at may kalkulasyon. "Alon, tama na yan," sabi niya sa mahinahong tono, pero may diin ng isang utos. "Hindi makakatulong yan." "Ano ang makakatulong, ate?" Sagot ni Alon, ang boses ay garalgal. "Wala na siya. Wala na si Tala." "Alam ko," sabi ni Amara, habang pinupulot ang isang nakataob na litrato ni na Alon at Tala. Maingat niya itong itinayo. "Kaya na nga kailangan mong magpakatatag para sa kanya. Para sa pangalan ng pamilya." Dinampot niya ang isang panyo at sinubukang punasan ng pawis at luha sa mukha ni Alon, ngunit iwinaksi nito ang kanyang kamay. "Huwag mo akong hawakan," sabi ni Alon. Hindi nagalit si Amara. "Naiintindihan ko," sabi niya. "Mabuti na lang. At wala na ang batang yun dito para palalain pa ang sitwasyon. Naging matalino ka sa desisyon mong yun, kapatid ko." Isang matapang na desisyon. Ang mga salita ni Amara ay parang balsamong humaplos sa sariwang sugat ni Alon. Pinatitibay nito ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang pader na nagsasabing tama ang ginawa niyang pagtatakwil. Ngunit sa likod ng pader na yon, isang munting tinig ang nagsisimulang magtanong. Umalis si Amara. Iniwan si Alon sa gitna ng kalat na siya mismo ang gumawa. Napaupo siya sa kanyang upuan, napasabunot sa buhok. Napagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay walang tigil sa pagdurusa. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Mga gamit ni Tala na hindi pa niya nagagalaw mula nang ihatid ito mula sa ospital. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang huling damit na suot nito. At sa ilalim nito, isang maliit na notebook na may kulay rosas na pabalat. Ang tala-arawan ni Tala. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Bawat sulat kamay nito ay isang alaala, mga plano nila para sa hinaharap, mga simpleng kwento tungkol sa araw-araw. At pagkatapos, narating niya ang mga huling pahina. Ang mga isinulat nito ilang araw bago ang panganganak. "Mahal kong Alon, hindi na ako makapaghintay na makita mo ang ating munting prinsesa. Alam kong pareho tayong kinakabahan, pero alam ko rin na ikaw ang magiging pinakamahusay na ama sa buong mundo. Nakikita ko na kung paano mo siya kakargahin, kung paano mo siya kakantahan para makatulog." Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. At doon, sa pinakahuling sinulat nito, nabasa niya ang mga salitang tuluyang gumuho sa kanyang mundo. "Pinangalanan ko na siya. Sana magustuhan mo. Dahil sigurado ako, mahal ko, na siya ang magiging ating sinag. Siya ang magiging sinag ng araw na magpapainit sa iyong puso, lalo na sa mga araw na madilim. Kapag tingnan mo siya, makikita mo ako. At makikita mo ang pag-ibig nating dalawa." Binitawan ni Alon ang tala-arawan na para siyang napaso. Sinag.
Isang pangalan na puno ng pag-asa. Isang pangalan na siya mismo ang dumungisan ng galit. Ang imahe ng munting sanggol ay bumalik sa kanyang isipan, hindi na bilang isang sumpa, kundi bilang isang piraso ng kanyang minamahal na si Tala. Isang piraso na itinapon niya. Sa unang pagkakataon, binigkas niya ang pangalan nito, hindi bilang isang akusasyon, kundi isang bulong na puno ng pagsisisi. Isang pamilyar na takot ang biglang kumalat sa kanyang sistema. Si Liwayway, ang utos ni Amara. Mabilis siyang tumayo at sinalubong ang kapatid na pabalik na pala sa kanyang opisina. Ate, nasaan si Liwayway? Tanong niya. Ang boses ay biglang naging seryoso at puno ng pag-aapura. Nasaan ang bata? Tumingin si Amara sa kanya. Walang bakas ng pagkagulat. Kalmado lang itong sumagot, na para bang nag-uulat ng isang simpleng transaksyon sa negosyo. Naayos ko na ang lahat. Huwag mo nang isipin yon. Tiningnan niya si Alon ng diretso sa mata. Gaya ng sinabi ko, maayos na ang lahat. Magpasalamat ka sa akin. Ang malamig at tiyak na sagot ni Amara ay hindi nagbigay ng kapayapaan kay Alon. Sa halip, ito'y nagdulot ng isang nakabibinging alarma sa kanyang isipan. Isang katotohanang mas masakit pa sa kanyang pagdadalamhati. Isang katotohanang siya ang may gawa. Ang biyahe papunta sa bayan ng Pag-asa ay isang panalangin na binibigkas sa bawat kilometrong kanilang tinatahak. Sa tulong at gabay ni Aling Diwa, nakasakay si Liwayway at Sinag sa isang bus na palayo ng palayo sa malamig na anino ng Baryo Ulap. Bawat pag-ikot ng gulong ay isang hakbang palayo sa nakaraan at isang hakbang palapit sa isang sana. Nang sa wakas ay bumaba sila sa kanilang destinasyon, isang bagong mundo ang bumungad kay Liwayway. Ang hangin ay hindi na malamig at mabigat. Ito'y mainit-init at may dalang amoy ng alat ng dagat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, nasilayan niya ang karagatan. Isang malawak na bughaw na tila walang katapusan. Kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Para siyang isang ibon na nakalaya sa hawla. Sa sandaling iyon, isang munting binhi ng pag-asa ang itinanim sa kanyang puso. Ang bayan ng Pag-asa ay isang maliit at simpleng bayan sa tabing dagat. Ang mga tao ay palangiti at ang takbo ng buhay ay tila mas mabagal. Nakahanap sila ng isang maliit na kwarto na maupapahan. Hindi ito malaki, ngunit para kay Liwayway, ito ang pinakamarangal na palasyo dahil ito ang kanilang sariling kanlungan. Ito ang kanilang simula. Lumipas ang ilang linggo. Si Sinag, na dati marupok at sakitin, ay unti-unting lumakas at naging masigla. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng bagong kislap at ang kanyang mga halakhak ay naging musika sa pandinig ni Liwayway. Sa umaga, bago pumasok sa trabaho, dinadala niya ang bata sa dalampasigan. Doon, habang nakaupo sa buhanginan, pagmamasdan niya si Sinag na tuwang-tuwang iginagalaw ang mga munti nitong paat kamay na para bang sinusubukang abutin ang mga alon. Tingnan mo anak, bubulong si Liwayway habang hinahalikan ang malambot na pisngi ng sanggol. Ito ang mundo, at sa mundong ito, palagi kitang poprotektahan. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya si Liwayway na utusan. Siya si nanay. Nakatagpo si Liwayway ng trabaho bilang serbidora sa isang maliit na kapihan sa tabi ng daan, ang Kalinaw Cafe. Ang may-ari, si Aling Nena, ay isang mabait na byuda na agad nakapalagayan ng loob ni Liwayway. Dahil sa kanyang kasipagan at magandang pakikitungo, mabilis siyang minahal ng mga parokyano ng kapihan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay bahagi ng isang komunidad. Ang buhay ay simple, mahirap, ngunit payapa. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. Isang hapon,
Habang nagpupunas siya ng mesa malapit sa bintana, isang lalaki ang napansin niyang naglalakad sa kabilang kalye. Hindi siya taga roon. Kitang-kita ito sa kanyang ayos. Suot niya ay isang itim na jacket sa kabila ng init ng panahon at ang kanyang mga mata ay malikot. Sinusuri ang bawat mukha na kanyang nadaraanan na para bang may hinahanap. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Liwayway. Mabilis siyang yumuko, nagkunwaring may pinupulot hanggang sa mawala ang lalaki sa kanyang paningin. Guni-guni mo lang yan, Liwayway, sabi niya sa sarili. Masyado ka lang natatakot. Kinabukasan, ang takot na yon ay muling bumalik. Habang pauwi mula sa palengke, dala-dala ang mga pinamili. Natanaw niya ang parehong lalaki. Ngayon, kausap nito ang may-ari ng bahay na kanilang tinutuluyan. At ang pinakakinilabutan niya sa lahat ay ang hawak ng lalaki. Isang litrato, ang kanyang litrato. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Binitawan ni Liwayway ang kanyang mga pinamili. Ang mga gulay at isda ay nagkalat sa kalsada, ngunit wala siyang pakialam. Dahan-dahan siyang umatras, nagtago sa likod ng isang pader. Ang puso niya ay kumakaripas sa takot. Nahanap siya. Paanong nahanap siya? Nakita niyang umiling ang matandang may-ari ng paupahan at pagkatapos ay umalis na ang lalaki. Ngunit alam ni Liwayway na babalik ito. Hindi ito titigil. Ang kanilang munting paraiso ay biglang naging isang bitag. Nanginginig siya ang pinulot ang kanyang mga gamit at nagmamadaling umuwi. Ang bawat anino ay tila isang kaaway. Ang bawat tunog ay isang banta. Ang pag-asa na kanyang inipon sa loob ng ilang linggo ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng purong lagim. Nang marating niya ang pasilyo patungo sa kanilang silid, tumakbo siya. Kailangan nilang umalis. Ngayon na, habang papalapit siya, isang bagay ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga at nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang pinto ng kanilang kwarto. Bahagyang nakabukas. Bawat hakbang ni Liwayway palapit sa nakabukas na pinto ay parang isang mabagal na paglalakbay patungo sa bitayan. Huminto ang kanyang paghinga. Ang isip niya ay lumilikha ng libu-libong nakakatakot na eksena. Nariyan na ba ang lalaking nakita niya? Kinuha na ba niya si Sinag? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang tanong. Huli na ba ako? Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na kamay, itinulak niya ang pinto. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang kuna ni Sinag. Nakahinga siya nang maluwag nang makitang mahimbing itong natutulog. Walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot. Pagkatapos ay iginala niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng silid. At doon, nakaupo sa nag-iisang silya sa tabi ng bintana, na para bang matagal nang naghihintay, ay isang pamilyar na figura. Aling Diwa? Gulat na bulong ni Liwayway. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng pagkalito. Anong ginagawa ninyo rito? Paano? Tumayo si Diwa. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng nanangiti na laging ipinapakita nito sa kanya noon. May dala itong bigat at pag-aalala. Kailangan nating mag-usap, Liwayway, at kailangan mong makinig ng mabuti. Nakita ko po siya, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig pa rin. May lalaking naghahanap sa amin. Hawak niya ang litrato ko. Alam na nilang narito tayo. Alam ko. Mahinahong sagot ni Diwa, na lalong ikinagulat ni Liwayway. Kaya nga ako narito, upang bigyan ka ng babala. Ngunit bago ang lahat, mayroon kang dapat malaman. Isang bagay na hindi ko sinabi sa iyo noon. Umupo si Liwayway sa gilid ng kama. Ang mga mata ay nakatuon kay Diwa, handang makinig. Huminga ng malalim si Diwa, na para bang naghahanda para sa isang mabigat na pagtatapat. Ang kwento mo, noong gabing iyon, tungkol sa asawa mong nananakit, alam kong hindi iyon totoo.
Napaiwas ng tingin si Liwayway. Hindi ako ordinaryong komadrona lang sa isang maliit na klinika. Iha, patuloy ni Diwa. Ako ay dating head nurse sa pinakamalaking ospital sa probinsya at sa loob ng 20 taon kong paninilbihan doon, napakarami ko nang nakitang pamilya. Kabilang na ang pamilya de Villa. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinauupuan. Ang pagbanggit sa pangalang yon mula sa bibig ni Diwa ay nagdulot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Ang kwintas na suot ni Sinag, sabi ni Diwa. Ang sagisag na yan. Imposibleng hindi ko makilala. Paano? Dahil hindi ito ang unang pagkakataon na nakakakita ako ng isang sanggol mula sa pamilya de Villa na nasa bingit ng kamatayan. Ang mga mata ni Diwa ay biglang napuno ng isang malayong alaala, isang alaala na puno ng sakit. Maraming taon na ang nakalipas. Bago pa man dumating si Alon, sa buhay ni Tala, may isa pang trahedya na nangyari sa pamilyang yan. Isang trahedya na siyang humubog sa kung ano si Amara ngayon. Nakinig si Liwayway. Ang kanyang paghinga ay halos maputol. Si Amara, ikinasal siya sa isang lalaking hindi mahal ng kanyang ama. Dahil doon, itinakwil siya. Namuhay siyang mag-isa, malayo sa karangyaan, at pagkatapos, nabuntis siya. Naglakad si Diwa patungo sa bintana, nakatanaw sa malayo. Nanganak siyang mag-isa sa isang pampublikong ospital, sa isang gabing bumubuhos ang malakas na ulan. At ako ang head nurse na naka-duty noon. Ang bawat salita ni Diwa ay may bigat. Ang kanyang anak, isang lalaki, ay ipinanganak na mahina, katulad ni Sinag, kulang sa buwan. Ngunit hindi tulad ni Sinag, hindi niya kinaya. Sa loob mismo ng mga braso ko, doon siya nalagutan ng hininga. Isang imahe ng pighati ang nabuo sa isip ni Liwayway. Si Amara, hindi bilang isang demonyo, kundi bilang isang ina na nawalan. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Halos pabulong na, sabi ni Diwa. Nakita ko kung paano ang pagmamahal ay naging galit. Sinisi niya ang lahat, ang ospital, ang mga doktor, ang kanyang sarili. At mula noon, ang puso niya ay naging bato. Ang pagkawala ng kanyang anak ang naging lason na kumalat sa buong pagkatao niya. Kaya nang marinig ko ang kwento mo, nang makita ko si Sinag, alam kong nauulit ang kasaysayan. Naiintindihan na ngayon ni Liwayway. Ang galit ni Amara kay Sinag ay hindi lang dahil sa mana. Ito ay salamin ng kanyang sariling kabiguan, ng kanyang sariling sakit na hindi kailanman naghilom. Kaya ako narito, sabi ni Diwa. Muling hinarap si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ko nailigtas ang anak niya noon, ngunit sa tulong ng Diyos, ililigtas natin ang batang ito. Pero paano? Tanong ni Liwayway, ang pag-asa at takot ay naghahalo sa kanyang puso. Alam na nila kung nasaan tayo. Kailangan ninyong umalis. Muli, sabi ni Diwa, kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Liwayway. Mayroon ditong sapat na pera at isang address. Isang ligtas na lugar na pag-aari ng isang matalik kong kaibigan sa kabilang bayan. Walang nakakaalam noon. Tinanggap ni Liwayway ang sobre, ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Pero kailangan niyong umalis ngayon din. Sa gabing ito, dagdag ni Diwa, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may halong pag-apura. Dahil ang mga tauhan ni Amara ay hindi lang ang naghahanap sa inyo. Nangunot ang noo ni Liwayway. Sino pa po? Tumingin si Diwa ng diretso sa kanyang mga mata at binitawan ang mga salitang muling nagpayanig sa mundo ni Liwayway. Si Alon, ang ama ni Sinag. Papunta na rin siya rito. Ang mga salita ni Amara ay tumatak sa isipan ni Alon na parang isang malamig na hatol. Magpasalamat ka sa akin. Ngunit sa halip na pasasalamat,
Isang nagngangalit na determinasyon ang umapaw sa kanyang puso. Kung hindi sasabihin ng kanyang kapatid ang totoo, hahanapin niya ito sa ibang paraan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Alam ni Elon kung sino ang mga taong pinagkakatiwalaan ni Amara para sa mga maruruming trabaho. Kinagabihan, pinuntahan niya ang isa sa mga ito sa isang madilim na bar sa bayan. Si Nestor, isang lalaking may peklat sa mukha at maatang laging tila may itinatago. Isinalya ni Alon si Nestor sa pader ng eskinita sa likod ng bar. Nasaan ang katulong ko? Sigaw ni Alon, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Nasaan ang babaeng may dalang sanggol? Nanginginig na umiling si Nestor. Wala po akong alam, Sir Elon. Huwag mo akong subukan. Inilabas ni Alon ang isang makapal na balutan ng pera at iwinagayway ito sa harap ng mukha ni Nestor bago ito muling ibulsa. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo o sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak pa sa probinsyang ito. Sa pagitan ng takot at ng pang-akit ng pera, bumigay si Nestor. Hindi ko po alam kung nasaan sila ngayon, mabilis niyang sabi. Ang utos lang po sa amin ay takutin siya para umalis. Pero may narinig po akong pangalan, isang komadrona raw na tumulong sa kanya sa labasan ng Baryo Ulap. Diwa Reyes. Diwa Reyes. Isang pangalan. Iyon lang ang kailangan ni Alon. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito palayo sa mansyon, palayo sa mga anino ng nakaraan na sumasakal sa kakanya. Habang tinatahak niya ang madilim na kalsada, ang mukha ni Tala ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Hindi na ang mukha nitong maputla at walang buhay, kundi ang mukha nitong puno ng saya at pag-asa. Bigla, isang alaala ang sumalakay sa kanya nang walang paalam. Nasa loob sila ng kwartong inihahanda para sa sanggol. Siya at si Tala. Pareho silang may mga mantsa ng pinturang kulay rosas sa kanilang mga damit at mukha. Hawak ni Alon ang brotsa, habang si Tala ay nakasandal sa kanyang balikat. Hinahaplos ang malaki nitong tiyan. Ang ganda, bulong ni Tala. Magiging perpekto ito para sa ating prinsesa. Ngumiti si Alon at hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Basta para sa inyong dalawa, lahat gagawin ko. Tumingala si Tala sa kanya. Ang mga mata nito'y nagniningning. Alam mo, sa tingin ko, magkakaroon siya ng mga mata mo. Ang mga matang yan na unang minahal ko. Ang alaala ay parang isang matulis na kutsilyo. Mga matang katulad ng sa kanya. Mga matang itinapon niya. Mga matang marahil ay hindi na niya muling makikita. Hindi na niya napigilan. Itinabi ni Alon ang sasakyan sa gilid ng daan. Ang inggit ng preno ay kasabay ng isang hikbing kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ipinatong niya ang kanyang noo sa manibela. At doon, sa gitna ng kawalan, sa ilalim ng tahimik na mga bituin, humagulgol siya. Hindi ito ang iyak ng isang lalaking nawalan ng asawa. Ito ang iyak ng isang amang nawalan ng kaluluwa. Ang iyak ng isang taong nagsisisi ng buong puso. Kinabukasan, narating niya ang bayan ng Pag-asa. Ang init at liwanag ng lugar ay kabaligtaran ng dilim sa kanyang puso. Matapos ang ilang pagtatanong, natuntun niya ang Kalinaw Cafe. Doon, nakausap niya si Aling Nena. Lita, sabi ng matanda, nang ipakita ni Alon ang litrato ni Liwayway. Oo, ang sipag ng batang yan. Bigla na lang umalis, ilang araw na ang nakalipas. Sayang nga eh. May kasama siyang sanggol, tama po ba? Tanong ni Alon, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Oo, ang kanyang munting sisinag. Masayang sagot ni Aling Nena. Napakagandang bata. At si Lita, kung makita mo lang kung paano niya alagaan ang batang yon, parang mas mahalaga pa sa sarili niyang buhay. Ganyan ang pag-ibig ng isang tunay na ina.
pag-ibig ng isang tunay na ina. Ang mga salitang yon ay muling sumampal kay Alon, isang pag-ibig na dapat siya ang nagbibigay, ngunit ipinagkait niya. Nakuha niya mula kay Aling Nena ang address ng tinutuluyan ni Liwayway. Puno ng kaba at isang hindi maipaliwanag na pananabik, tinungo niya ang lugar. Ngunit ang naabutan niya ay isang nakakandadong pinto. Umalis na sila kahapon pa, sabi ng may-ari. May dumating na matandang babae at pagkatapos ay nagmamadali na silang umalis. Si Diwa. Pinakiusapan ni Alon na buksan ang pinto ng kwarto. Sa loob, ang lahat ay malinis na, maliban sa isang amoy na naiwan sa hangin. Amoy ng baby powder. Ang amoy ng isang pamilyang binuo ng isang estranghero para sa kanyang anak. Nilibot niya ang kanyang mga mata sa maliit na silid at sa ilalim ng kama may isang bagay siyang nakita. Isang bagay na maliit at puti. Lumuhod siya at dinampot ito. Isang maliit na sapatos ng sanggol. Isa sa mga unang regalong binili nila ni Tala. Napakaliit nito sa kanyang malaking palad. Napakarupok. Habang tinititigan niya ang munting sapatos, naramdaman niyang gumuho muli ang kanyang mundo. Isinara niya ang kanyang palad. Mahigpit na hinawakan ang nag-iisang piraso ng kanyang anak na naiwan para sa kanya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, tumutulo sa maliit na sapatos na para bang sinusubukang hugasan ang kanyang napakalaking kasalanan. Nakarating si Liwayway at Sinag sa kalapit bayan, sa bahay ng kaibigan ni Diwa. Ito'y isang maliit ngunit ligtas na kubo na nakatago sa gitna ng isang taniman ng niyog, malayo sa kabihasnan. Sa wakas, muli silang nakahinga ng maluwag, ngunit ang kapayapaan ay isang ilaw na aandap-andap sa gitna ng papalapit na bagyo. Hindi alam ni Liwayway na sa mansyon ng mga De Villa, isang mas masahol na plano ang isinasagawa. Nalaman ni Amara ang pag-alis ni Alon. Naintindihan niyang nawawalan na siya ng kontrol sa kanyang kapatid. Ang paghahanap ni Alon sa bata ay isang direktang banta sa kanyang mga plano na makuha ang buong yaman ng pamilya. Kung magkabalikan sila, mawawalan ng saysay ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kailangan niyang gumawa ng isang desperadong hakbang. Isang hakbang na hindi lang hahadlang kay Alon, kundi sisira rin ng tuluyan sa pangalan at kredibilidad ni Liwayway. Isang umaga, habang nagpapatulog si Liwayway kay Sinag, narinig niya ang boses ng isang news anchor mula sa maliit na telebisyon sa sala. Isang panawagan ang ipinaabot ng pamilya De Villa, isa sa mga pinakakilalang pamilya sa probinsya, hinggil sa pagkawala ng anak ng yumaong si Ginang Tala De Villa at ng nabiyudong si Ginoong Alon De Villa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liwayway. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, ang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa screen. Ung sanggol na kinilalang si Sinag De Villa ay pinaniniwala ang kinuha ng dati nilang kasambahay na si Liwayway Ortiz. Kasabay ng pagbanggit sa kanyang pangalan, isang malaking larawan niya ang lumitaw sa telebisyon. Isang litratong kinuha mula sa kanyang mga papeles sa mansyon. Sa ilalim nito, ang mga salitang, "Wanted, Child Kidnapper." Ayon kay Ginang Amara De Villa, kapatid ni Ginoong Alon, patuloy ng reporter, si Ortiz ay nagpapakita ng mga senyales ng mental instability matapos ang pagkamatay ng kanyang amo. Pinaniniwalaan na sa kanyang pagkalito, inakala niyang sarili niyang anak ang sanggol. Hindi na niya matagalan. Napaupo si Liwayway sa sahig. Ang lakas ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. Sinungaling, lahat ng yon ay kasinungalingan. Ginawa siyang isang baliw, isang kriminal. Ang pinakamasakit ay ang sumunod na eksena. Isang maikling video clip ni Alon na kuha ilang araw na ang nakalipas. Mukha siyang pagod at wasak. "Isinamo ko lang naman na ilayo muna siya sa akin," sabi niya sa video. Ang bawat salita
ay tila pinipiga. Ginamit ni Amara ang kanyang mga salita ng pighati laban sa kanya. Pinalabas na ang ibig sabihin ni Alon ay ipaalaga muna ang bata, hindi itakwil. Ang mundo ni Liwayway ay gumuho. Ang bayan ng pag-asa, ang Kalinaw Cafe, ang mga ngiti ng mga taong nakilala niya, lahat ng yon ay nabura. Ngayon, sa mata ng buong mundo, siya ang kontrabida. Habang nakatulala siya sa screen, pumasok si Aling Tasing, ang kaibigan ni Diwa na may-ari ng bahay. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito at takot. Liwayway, ikaw ba yan? Tumangulang si Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Diyos ko po, sabi ng matanda. Napaatras. Kailangan ninyong umalis dito. Hindi ako pwedeng madamay sa gulo. Hindi niya masisisi ang matanda. Sino nga ba ang gustong kumupkop sa isang taong tinutugis ng batas at ng isang makapangyarihang pamilya? Mabilis na nag-empake si Liwayway. Habang inilalagay niya ang mga damit ni Sinag sa isang bag, tumunog ang telepono ni Aling Tasing. Kinuha ito ng matanda. Matapos ang ilang sandali, iniabot nito ang telepono kay Liwayway, nanginginig. Para sa iyo raw. Nag-aalangan, kinuha ni Liwayway ang telepono. Hello? Napanood mo na siguro ang balita, hindi ba? Ang boses, ang malamig at walang kaluluwang boses na yon. Si Amara. Bakit niyo po ito ginagawa? Umiiyak na tanong ni Liwayway. Isang simpleng babala, sagot ni Amara. Nakikita mo, Liwayway, kaya kong sirain ang buhay mo sa isang pitik lang, pero mapagbigay ako. Huminto siya sandali. Mayroon kang 24 na oras. Ibigay mo sa akin ang bata at lilinisin ko ang pangalan mo. Titiyakin kong hindi ka makukulong. Ngunit kung hindi, narinig ni Liwayway ang isang nangisi sa kabilang linya. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan at hindi mo na muling makikita pa ang liwanag ng araw. Lalo na ang Sinag na yan. Ibinaba ang tawag. Nabitawan ni Liwayway ang telepono. Napatingin siya kay Sinag na mahimbing pa ring natutulog. Ang munting dibdib ay marahang tumataas baba. Ang kanyang munting sinag, ang kanyang buhay. Sumilip siya sa bintana, sa malayo, sa may bungad ng daan papunta sa kubo. May nakita siyang ilang mga kapitbahay na nagkukumpulan. Nakatingin sila sa direksyon ng bahay. Nagbubulungan. Itinuturo siya. Wala na siyang mapupuntahan. Bawat kalsada ay may harang. Bawat muka ay isang banta. Ang buong mundo ay kumikitid. Unti-unting sumasakal sa kanya. Siya at si Sinag, nakakulong sa isang bitag na walang labasan. Nasa isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada, si Elon. Umiinom ng mapait na kape, nang mapako ang kanyang tingin sa telebisyong nakasabit sa sulok. Ang mukha ni Liwayway, ang pangalan niya, ang mga salitang kidnapper. Nabitawan niya ang kanyang tasa. Nagkalat ang mainit na kape sa mesa, ngunit hindi niya ito ininda. Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Mas matindi pa sa paso ng kape. Apoy ng galit at pagkaintindi. Ito ang plano ni Amara. Isang marumi, desperadong plano. Ginamit nito ang sarili niyang mga salita. Ang sarili niyang kahinaan. Para gawing isang halimaw, ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. Walang sabi-sabi. Tumayo siya, nag-iwan ng pera sa mesa, at halos takbuhin ang pabalik sa kanyang sasakyan. Habang kinukuha niya ang kanyang telepono para tawagan ang kapatid, ang mga kamay niya ay nanginginig sa galit. Anong kabaliwan to, Amara? Sigaw niya sa telepono nang sagutin nito. Ako lang ang nag-aayos ng gulong na sinimulan mo, Alon. Kalmadong sagot ng kapatid na lalong nagpainit ng kanyang ulo. Dahil sa'yo, naging eskandalo ang pamilya natin. Ginagawa ko lang ang nararapat. Ang nararapat? Sinisira mo ang buhay ng isang inosenteng tao. Itigil mo to. Huli na ang lahat.
sabi ni Amara. Papunta na ako ngayon para kunin ang dapat ay sa atin, ang bata. Kung matalino ka, mananatili ka lang dyan at hahayaan akong tapusin ito. Ibinaba ni Amara ang tawag. Sa sobrang galit, ibinato ni Alon ang kanyang telepono sa sahig ng sasakyan. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. Hindi na siya ang lalaking wasak at nagdadalamhati. Ngayon, isa siyang ama. Isang amang lalaban para sa kanyang pamilya. Pinaandar niya ang makina at pinaharurot ang sasakyan. Ang tanging nasa isip niya ay ang address na nakuha niya mula sa matandang may-ari ng paupahan, ang address ng kaibigan ni Diwa. Kailangan niyang mauna. Kailangan niyang protektahan sila. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng maliit na sala, yakap-yakap si Sinag, na tila ito ang kanyang nag-iisang kalasag, laban sa buong mundo. Sa labas, ang dating payapang paligid ay napuno na ng mga bulungan at mapanghusgang mga tingin. Ang bawat minuto na lumilipas ay parang isang oras. Sa tabi niya, nakatayo si Diwa, matatag at hindi natitinag. "Huwag kang matakot, iha," sabi nito. "Nasa panig natin ang katotohanan." Umiling si Liwayway, ngunit may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Ang takot na dati lumulumpo sa kanya ay napalitan ng isang uri ng tapang, ang tapang ng isang inang wala nang maaaring iwawala pa. "Hindi na po ako takot, Nay Diwa," sabi niya. Ang boses ay matatag. "Pagod na po akong tumakbo. Pagod na akong magtago." Tumingin siya sa mahimbing na natutulog na si Sinag. "Hindi ko hahayaang kunin nila ang sinag ko. Hinding-hindi." Sa sandaling iyon, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mga sasakyang humihinto sa harap ng bahay. Ang marangyang itim na kotse ay hindi maipagkakamali. Bumukas ang mga pinto at mula rito ay bumaba si Amara. Suot ang kanyang damit na pangnegosyo na para bang pupunta sa isang pulong. Kasunod niya ang dalawang lalaking naka-Amerikana na mukhang mga abogado at dalawa pang malalaking lalaki na halatang mga bantay. Naglakad si Amara palapit sa kubo. Ang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan at pagbabanta. Huminto siya sa may tarangkahan. "Liwayway Ortiz," tawag niya. Ang boses ay matigas at umaalingaw-ngaw. "Alam kong nariyan ka. Tapos na ang laro. Lumabas ka na riyan kasama ang pamangkin ko. Kung ayaw mong mas masahol pa rito ang mangyari sa'yo." Mahigpit na napapikit si Liwayway. Ito na, ang katapusan. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na inggit ng mga gulong ang biglang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Isang itim na pickup truck ang humarurot at biglang humarang sa pagitan ng grupo ni Amara at ng tarangkahan ng kubo. Bumukas ang pinto ng driver at mula roon ay bumaba ang isang lalaking gusot ang damit. Magulo ang buhok at may apoy sa mga mata. Si Alon. Napanganga si Amara. "Alon? Anong ginagawa mo rito?" Hindi pinansin ni Alon ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay diretso sa nakasaradong pinto ng kubo na para bang sinusubukang makita ang nasa loob. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon at hinarap si Amara. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at determinasyon. Naglakad siya at huminto sa mismong gitna ng daanan, isang pader na humaharang kay Amara. "Huminto ka, Ate Amara," sabi niya. Ang boses ay mababa, ngunit may bigat na kayang magpatigil ng isang hukbo. "Kung gusto mong pumasok dyan," tumingin siya nang diretso sa mga mata ng kanyang kapatid. "Dumaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko." Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Si Amara, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng pagkagulat sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Alon na para bang hindi niya ito kilala. "Nababaliw ka na ba, Alon?" Nanggagalaiting sabi ni Amara. "Pinagtatanggol mo ang babaeng yan. Ang kidnapper na yan."
Hindi siya kidnapper, sagot ni Alon. Ang boses ay dumadagundong. Isa siyang tagapagligtas. Iniligtas niya ang anak ko mula sa sarili nitong ama, mula sa akin. Ang pag-amin na yon ay tila isang malakas na sampal, hindi lang para kay Amara, kundi para na rin kay Alon mismo. Sa wakas, nasabi niya ang katotohanang matagal nang sumasakal sa kanya. Kasabay nito, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kubo. Lumabas si Liwayway, mahigpit na yakap-yakap si Sinag. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa likod niya ay si Diwa, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng tahimik na lakas. Ang mga mata ni Alon at Liwayway ay nagtama. Sa isang saglit, ang lahat sa paligid nila ay naglaho. Sa mga mata ni Liwayway, nakita ni Alon ang lahat ng sakit na idinulot niya. At sa mga mata ni Alon, nakita ni Liwayway ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagsisisi. Purong pagsisisi. Dahan-dahang lumakad si Alon papalapit sa kanila. Hindi sa kanila, kundi para harangan sila mula kay Amara. Humarap siya kay Liwayway. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap, basag at puno ng emosyon. Patawarin mo ako, Liwayway, sabi niya. Sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sakit, patawad. Pagkatapos ay tumingin siya sa munting kimpal sa mga braso nito, ang kanyang anak na babae. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Salamat sa pagprotekta sa anak natin. Ang mga salitang anak natin ay tumagos sa puso ni Liwayway. Hindi pa huli ang lahat, Alon. Sabat ni Amara, sinusubukang bawiin ang kontrol. Ibigay niyo sa akin ang bata at aayusin ko ang lahat ng ito. Ngunit bago pa man makasagot si Alon, isang boses ang pumagitna. Isang boses na kalmado, ngunit may bigat ng karanasan at katotohanan. Tama na, Amara. Lahat ay napalingon kay Diwa habang humahakbang ito pasulong. Naglakad siya hanggang sa makatayo sa pagitan ng magkapatid. Tinitigan niya si Amara ng diretso sa mata. Hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang saksi. Amara de Villa Serrano, sabi ni Diwa, binibigkas ang buong pangalan ni Amara, kasama ang apelyido ng lalaking itinakwil ng kanyang pamilya. Nanigas si Amara. Ang maskara ng kapangyarihan sa kanyang muka ay unti-unting gumuho, napalitan ng pagkabigla at isang lumang sakit. Nandoon ako, Ginang Amara. Mahinahong patuloy ni Diwa. Nandoon ako sa gabing iyon sa ospital. Hawak ko ang kamay mo nang ang munti mong anak na si Miguel ay nalagutan ng hininga. Ang pagbanggit sa pangalan ay parang isang kidlat na tumama kay Amara. Napahawak siya sa kanyang dibdib na para bang ang lumang sugat ay biglang bumuka at dumugo muli. Ang kanyang mga abogado at bantay ay napaatras. Walang ideya sa trahedyang biglang nabuksan sa kanilang harapan. Nakita ko ang sakit mo, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng habag. At nakikita ko pa rin ito hanggang ngayon. Ang galit mo kay Sinag. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ba? Ito ay dahil sa tuwing tinitingnan mo siya, naaalala mo ang anak na nawala sa'yo, ang buhay na ipinagkait sa'yo. Tumigil ka! Sigaw ni Amara. Ngunit ang kanyang boses ay basag na. Wala ng kapangyarihan. Ito na ang sigaw ng isang nasasaktang kaluluwa. Huwag mong hayaang ang laso ng nakaraan ay sirain pa ang isang buhay. Pakiusap ni Diwa. Huwag mong ipasa ang sakit na yan sa isa pang inosenteng bata. Hayaan mo nang maghilom ang sugat. Ang mga salita ni Diwa ay parang isang susi na nagbukas sa damdaming matagal nang ikinulong ni Amara. Tumingin siya kay Sinag na ngayon ay nagising na at nakatingin sa kanya ng may malalaki at inosenteng mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang kaagaw. Hindi niya nakita ang isang sumpa. Ang nakita niya ay ang mga mata ng kanyang Miguel. Ang lakas na matagal niyang inipon ay biglang bumigay. Napaluhod si Amara sa maalikabok na lupa
Ang kanyang katawan ay niyanig ng mga hikbing. Matagal na niyang kinimkim sa loob ng maraming taon. Ang reyna ay nagapi, hindi ng isang hukbo, kundi ng isang masakit na alaala. Sa gitna ng lahat ng yon, dahan-dahang lumapit si Alon kay Liwayway. Nanginginig, iniabot niya ang kanyang mga kamay. Sa isang saglit nagatubili si Liwayway, ngunit nang makita niya ang luha sa mga mata ni Alon, luha ng tunay na pagsisisi, dahan-dahan niyang inilipat si Sinag sa mga braso ng sarili nitong ama. Sa unang pagkakataon, kinarga ni Alon ang kanyang anak. Ang munting katawan ay napakagaan, ngunit ang bigat ng sandaling iyon ay halos makalumo sa kanya. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang anak, ang kanyang ilong, ang kanyang mga labi, at ang mga mata nito, ang mga mata ni Tala. Hindi na niya napigilan. Isang patak ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mata. Tumulo sa pisngi ni Sinag. At sa sandaling iyon, si Alon de Villa ay muling nabuo. Hindi na bilang isang biyudo, kundi bilang isang ama. Lumapit si Liwayway at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Alon. Isang pamilya, nasira, nasaktan, ngunit sa wakas, magkakasama. Ilang buwan ang lumipas. Ang dating malaki at malamig na mansyon sa Baryo Ulap ay napalitan na ng isang maliit at simpleng bahay sa dalampasigan ng bayan ng Pag-asa. Dito, ang unang bumabati sa umaga ay hindi ang hamog, kundi ang ginintuang sinag ng araw. Ang maririnig ay hindi ang nakabibinging katahimikan, kundi ang banayad na himig ng mga alon at ang matamis na halakhak ng isang sanggol. Sa loob ng bahay, isang eksena ang madalas na nagaganap. Si Alon, ang dating makapangyarihang CEO, ay nakaupo sa sahig. Puno ng pawis ang noo. At hirap na hirap sa isang gawaing mas komplikado pa sa pinakamahirap na business deal, ang pagpapalit ng lampin ni Sinag. Paano ba to? Bakit ayaw sumakto? Reklamo niya, habang si Sinag naman ay tuwang-tuwang iwinawasiwas ang mga paa. Mula sa kusina, natatawang lumapit si Liwayway. Hayaan mo, ako na, sabi niya. Hindi, kaya ko to, giit ni Alon. Kailangan kong matutunan. Ngumiti si Liwayway. Umupo sa tabi niya at marahang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Alon. Ganyan, turo niya. Dahan-dahan lang, parang pag-ibig kailangan ng pasensya. Nagkatinginan sila at sa mga sandaling iyon, wala nang amo at utusan. Mayroon na lamang 2 taong natututong buuin muli ang kanilang mga buhay nang magkasama. Gabi-gabi, matapos nilang patulugin si Sinag, umuupo sila sa maliit na beranda na nakaharap sa dagat. Isang gabi, habang nakatanaw sila sa mga bituin, hinawakan ni Alon ang mga kamay ni Liwayway. Liwayway, simula niya, ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Hindi pa ako formal na humihingi ng tawad sa'yo, hindi bilang amo, kundi bilang isang lalaki. Tumingin siya sa mga mata nito. Patawarin mo ako sa aking pagkabulag, sa galit na ipinukol ko sa'yo at sa ating anak. Ang totoo, ikaw ang nagsilbing salamin para makita ko kung gaano ako kaduwag. At ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magmahal. Huminga siya ng malalim. Liwayway Ortiz, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Liwayway ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng kaligayahan. Sabay tayong natuto, Alon, sagot niya. Pareho tayong sinagip ni Sinag. Paminsan-minsan, binibisita nila si Diwa sa Kalinaw Cafe. Doon sila nagkakape, habang si Diwa naman ay masayang karga-karga si Sinag. Kumusta na pala si Amara? Tanong ni Liwayway isang hapon. Nasa isang wellness center siya sa Maynila, sagot ni Alon. Regular siyang nagpapatingin. Sabi ng doktor, unti-unti na raw niyang natatanggap ang nakaraan.
Nagpapadala siya ng mga laruan para kay Sinag linggo-linggo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit ang mahalaga, nagsimula na ito. Isang umaga, bago pa man sumikat ang araw, ginising ni Alon si Liwayway. "Halika, may ipapakita ako sa'yo," bulong niya. Dala-dala si Sinag na nakabalot sa makapal na kumot. Naglakad sila papunta sa dalampasigan. Umupo sila sa buhanginan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay yumayakap sa kanila. Sa kanilang harapan, ang madilim na karagatan ay nagsimulang magbago ng kulay. Ang itim ay naging kulay ube. Ube, pagkatapos ay kahel, hanggang sa ang unang sinag ng araw ay sumilip sa abot tanaw. Ang buong mundo ay nabalot ng isang malambot at mainit na liwanag. Niyakap ni Alon si Liwayway mula sa likuran, habang ang isang kamay niya ay nakahawak sa munting kamay ni Sinag na nasa kandungan ng ina. Tinitigan niya ang babaeng nagdala ng pagbabago sa kanyang buhay, ang babaeng naging kanlungan ng kanyang puso. "Alam mo," bulong ni Alon sa tainga nito, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha at pag-ibig. "Sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng buhay ko, ikaw ang naging liwayway ko." Gumiti si Liwayway, ipinikit ang kanyang mga mata, at isinandal ang ulo sa dibdib ni Alon. Dinadama ang init at kapayapaan ng sandaling iyon. Itinuon niya ang kanyang tingin sa kanilang anak, na ngayon ay dahan-dahang iminumulat ang mga mata, sinasalubong ang bagong umaga. At siya naman, sagot niya ng may ngiti sa labi, ang ating Sinag. At sa saliw ng mga alon at sa unang pagngiti ni Sinag sa sikat ng araw, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa kanila. Isang kabanatang isusulat, hindi ng pighati, kundi ng pag-asa, pagpapatawad, at walang hanggang pag-ibig. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapaalala sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi laging konektado sa dugo, kundi sa pag-ibig na pinipiling ibigay, sa sakripisyong handang ialay, at sa pagpapatawad na kayang maghilom kahit sa pinakamalalim na sugat. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging liwayway o sinag sa buhay ng iba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kwento ni na Alon, Liwayway at Sinag. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.